Ano yung narinig natin sa dulo ng Ebanghelyo? Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Tingnan ninyo sa ating sitwasyon. Paano natin maiintindihan yan? Halimbawa, suppose, nagkaloko-loko na ang buhay ninyo. Sige, nadapa na kayo. Naalubog pa kayo sa kumunoy. Wala na bang pag-asa para sa inyo? Hindi na ba tayo makakawala doon sa kaawa-awang sitwasyon na iyon? At sasabihin, you are doomed forever. Wala nang pag-asa sa'yo. Ganyan ka na lang. That's not true. Hindi ba? Dahil pwedeng mula doon sa kinasadlakan nating kahirapan o kung ano pa mang kasalanang nangyari sa atin, alam nga namang walang pag-asa yung anak ko, Father. Kaawa naman yung bata. Wala naman talaga siyang kasalanan. Ako lang. Bagamat dala-dala niya yung bahid nung ginawa ko, hindi maihiwalay sa kanya yun. Bunga siya noon. Pero sabihin ba natin, wala ka ng pag-asang bata ka kasi yung ina mo, ganyan. Yung ama mo, ganyan. Is that correct? Huwag naman, Father. Sobra naman yun. Right. Because God can make straight line out of crooked lines. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Gagawin niya yung mga tweet na landas mula doon sa ating pagliko-liko. Mahilig kasi tayo mag-detour. Hindi ba? Pero paano yun, Father? Wala na bang pag-asa? Meron. Nangyari sa mahal na ina. Okay? Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang ating pag-asa. Mabuti na lamang. Mahal tayo ng Diyos. Hindi ba? Kaya nga mula doon sa kasalanan, okay, na ginawa ng ating mga magulang, yung the breaking dawn, para bang sumilay sa atin ang liwanag. At sasabihin natin, hindi kami habang buhay na ganito ang sitwasyon. Maaaring nagkamali ako, maaaring nasadlak ako sa kung anumang kasalanan, pero hindi maaaring manatili doon ang aking sitwasyon. Hindi pwedeng manatili doon ang aking anak. May pag-asa para sa amin. At sa karanasan natin, totoo iyon. Okay? Bagamat isinilang tayo, for example, in a sinful situation, we cannot say na, alam ko na mangyayari. Wala di mangyayari dyan sa batang yan. Kasi yung mga magulang na ganayan, that's not true, of course. There is hope. Because nothing is impossible to God. Walang imposible sa Diyos. At iyon ay nangyari sa mahal na Inang Maria. Kaya nga nung binabalita na sa kanya ng anghel, fast forward na, naglilihi na siya. Pinaglihi siya, pinanganak na siya. Ngayon siya naman ang maglilihi. That's the reason why God preserved her. Bakit siya'y pinanatili ng Diyos? Iningatan ng Diyos upang siya'y maging tagapagdala para sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pag-asa, ang ating kaligtasan. Hindi ho ba? Kaya nga nung binigay niya sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, lalo lamang nagkaroon ng biyaya para sa atin. Okay? And then, sabi natin, dulo to dulo ito, simula at wakas. Yung pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristong pinasimulan ng mahal na ina. Pinasimulan ng mahal na ina. Doon sa kaniyang paglilihi, nagsimula doon eh. Nagsimula doon. Then, nagkaroon ng culmination. What is culmination, Father? Yung, alam mo yung culminating activity, yung matatapos na. Halimbawa, isa sa mga culminating activity ng taon para sa mga mag-aral ay yung Christmas party. Hindi ba? Pag nag-Christmas party na, Christmas break na. Tapos na yung taon. Parang gano'n, culminating. Magwawakas. Saan matatapos? Sa krus. Sa krus. At pagbibigay ng sarili ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Kaya pag nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia, yung pinasimulan ng ating mahal na ina, ay tinatapos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang sarili para sa atin. Ang banal na Eucharistia.
Kaya ang tinatanggap natin mismo ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabihin natin, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Pag sinabi natin katawan, ang buong Panginoong Hesukristo. Siya ang ating tinatanggap. Kasi hindi naman pwedeng hiwalay yung katawan sa kaluluwa. Hindi ba? Hindi. Kaya ang katawan, buhay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Tatanggapin natin sa banal na Eucharistia. Dahil kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa, inuulit natin, mga bata, mga magulang, yung pagbibigay ng ating Panginoong Hesukristo ng kaniyang sarili sa atin sa krus. Kaya nga ang sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Kaya kapag ginagawa natin ang banal na Eucharistia, isinasabuhay nating muli, pinapaging present natin. Hindi lang natin inaalaala. Hindi lamang natin ginugunita. We are making present here and now the act of Christ, the sacrificial act of Christ. Here and now. Hindi lamang natin inaalala, hindi lang natin ginugunita. Isinasagawa natin kagaya noon, pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili. Upang maalala natin, siya ang lubhang nagmamahal sa atin. Do this in memory of me. Kaya magandang-maganda yung ugnayan ng unang pinasimulan ng mahal na ina sa pamamagitan ng kalinis-linisang paglilihi sa kanya, the purpose of which is for her to give us Christ. Upang siya ihanda, upang maging ina ng Diyos at ang kanyang isisilang na may mag-aalay ng kanyang sarili para sa atin sa krus na nagbigay sa atin ng banal na Eucharistia, ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Maganda? Masarap? No? Nakakataas ng ating pag-asa. Isipin mo palagi na may nagmamahal sa iyo. Masarap bang isipin na may nagmamahal sa iyo? Mahal tayo ng Panginoong Hesus. Kaya nag-alay siya ng buhay para sa atin. Okay? So yung kapistahan ngayon, kapistahan ng mahal na Inang Maria, at ang Eucharistia, magkaugnay na magkaugnay yun. Okay? Pinasimulan ng mahal na Inang Maria hanggang humantong sa krus, pag-aalay ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So kilalanin natin ang napakahalagang biyayang ito. Mga kapatid, magsisimba po kayo palagi. Turuan ninyo yung mga batang magdasal. Hindi kayo mabibigo. Kapag yung mga batang ngayon marunong magdasal, magsimba, hindi nyo ikaw mabibigo. Para sa kapakinabangan pa ninyo iyon. Okay? Kilalanin ang Diyos. At maunawaan sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, mayroong isang nagmamahal sa atin. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Amen.